You could be married with this person right here with the Hierophant, or maybe this person here is someone na posibleng malapit na kayong ikasal, or posibleng nakikita mo na siya as your wife or your husband right here. Ayun, nakikita ko dito. But with the number 5, Roman numeral number 5 at the top, it looks like may mga changes rito na nakapagpabago ng sitwasyon involving this person right here. Between you guys, I think there's something here happened. May changes na involved na posibleng parang hindi na control. Looks like time already passed right here with the temperance. But with the Roman numeral number 10 and Roman numeral number 4, it looks like there's an ending and someone here cannot do something about this ending because number 4 is also a number of being stagnant or temporarily na nakastuck sa isang situation. Let's all find out what's really happening right here because there's this someone here connecting to your energy strongly who really wants to win this type of situation here or manalo or maging successful not to win this type of situation here involving you, but it looks like parang nauobserbahan niya dito na posibleng hindi ito nagiging madali or parang meron ditong bagay na nakakapanghina ng kanyang loob. Ouch. Mhm. Three of Swords right at the heart of this reading. Six of Swords right at the bottom of this reading. So before we start this, guys, no reminders muna na hindi to for everybody. Just take only what resonates. And of course, wala tayong gender po dito. Babae, lalaki, LGBT. Lahat kayo welcome. Pwede nyo rin po i-flip yung roles if you want, since this is general reading. And at the end of the day, you are always holding your free will. At free ka rin na gamitin yan, sweetheart. Okay? So, please do understand that this is also timeless. Pwedeng ito ay tapos na or nangyari na sa iba. Pwede naman sa iba ay nangyayari sa kasalukuyan or in the present moment. At pwede naman na sa iba ay hindi pa at isang prediction sa kanilang future. But here, okay, by the way, let me just greet pala, no? Ako po pala si Yan. Welcome new subscribers na sana magstay kayo here sa aming community together with my pabalik-balik viewers. Thank you mga my loves for your continuous support and love for me and for this channel. So just take only what resonates, okay? So here I do see, from the looks of it, and my attention being drawn with this Three of Swords right at the heart of this reading, someone here occupies ang reading na ito. And this is definitely someone here who is broken-hearted about a specific situation here with you. I don't know.
Maybe nagkita kayo nitong person na 'to, maybe nagkausap kayo 'no. But I do see na nagkaroon rito ng patay na koneksyon or hindi kayo nag-usap ng matagal na panahon and then muli kayo ditong nagkitang dalawa. Maybe this is your past lover over here with the Six of Cups energy because you've shared a lot of emotions and feelings because the presence of the lovers together with the Two of Cups are here. But then again, both are in reverses position. Yeah. So I think this is the person here you've once connected with in the past. You've shared a lot of memories, no? Together with this person here, no? Nagkaroon rito na I'm seeing yung mga parang mga selfies ninyo together, no? Or nagkaroon rito ng mga bonding moments madami, no? Especially yung mga medyo young at age pa kayo. So maybe ito yung boyfriend, girlfriend mo nung young age ka pa, maybe you are nasa 20s, no? Yan, just take how this resonates. But, yeah, during your 20s or nung bata-bata ka pa, no? Pwedeng nagkaroon na kayo ng history na nagkaroon kayo ng ka-in relationship na person na ito. But yung iba naman, doesn't have to be that you are on your 20s, no? But I do see that this is you. You once shared this harmonious connection with this person, but somehow, it did ended. So, matagal kayo rito na separated na, nagkahiwalay na kayo, sibling namatay na rin yung connection, di na kayo nakapag-usap, wala na rin kayo, naputol na yung balita sa isa't isa, at pwedeng ito na nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang mga ah, hinaharap sa inyong life 'no, nagkaroon kayo ng kanya-kanyang buhay dito 'no. So nakita ko rito na muli kayo rito magkikita. So hindi ko alam kung ito ay tapos na, yung iba yes, oo, nakita natin yun dito. Sa iba, posibleng sabi ko nga sa inyo nangyayari sa kasalukuyan at sa iba hindi pa. So maybe this is something here that you need to prepare, okay? But I think hindi ikaw yung kailangan maging prepared dito 'no, dapat siya. Kasi sa kanya ko nakita ito, eh, 'no, to Three of Swords energy. Ano ba yan, Miss Yan? We have here the Death card energy and the High Priestess. Have here as well the Six of Cups together with the Two of Cups in reverse and the Lover's energy. I think pag nagkita kayo ulit, no? Magkaroon man ng biruan dito, no? Or pabiro na sabihin, no? Alam naman natin na ang joke ay half meant na tinatawag ng iba, no? Pag may nagjo-joke, no? Half meant yun, ibig sabihin kalahati ng joke ay totoo. At minsan ang joke ay totoo talaga. Diba? Di ba minsan, sabi, oy, alam mo, crush kita. Joke. Para-paraan yun para masabing crush, diba? Mga ganun example, diba? So, here, I do pick up na pwedeng after all the years or all these years, no? Kayo to na nakita kayo ulit, no? And this is something here na posibleng magkaroon kayo ng conversation with this person again, no? And sa tingin ko, yung panahon na rin talaga yung nagsabi ng parang time heal all wounds, ganun. But for this person, time heal all wounds nga ba? Kasi dito nakita ko na itong person na 'to na posibleng sabihin mo sa kanya rito ng diretso na parang kunyari tinanong niya sa'yo, "Kamusta ka na ba? Kamusta na yung buhay mo, may asawa ka na ba?" 'No, or anong masasabi mo sa naging relationship natin before, 'yan 'no, with a smile on his or her face 'no. Maybe you will try to go back to that memory lane or this person here will try to insert yung topic about you two nung magkasama pa kayo together in the past 'no. Kasi dito hindi pa siya nakaka-move on sa'yo. Yeah, after a very long time, 'no? After ng matagal kayong hindi nag-usap dito, 'no? And ikaw 'to na sinagot mo dito na, "Ay, kung ano man yung dati, naku tapos na yun, wala na yun. Naku, may iba na rin ako ngayong minamahal 'no, tsaka okey na ako, masaya na talaga ako ngayon sa life ko 'no." Habang kinukuwento mo sa kanya yung buhay mo or may pamilya ka na ngayon or may minamahal ka na ngayon 'no. Pero alam mo ikuwento mo man yung may minamahal ka na ngayon or basta yung pinaka-topic is yung dating kayo, posibleng mabanggit mo na, tapos na yun, okey na yun, kung ano man yun,
parte na yun ng nakaraan, kalimutan na natin yun. Yan, mag-move forward na tayo sa mga buhay natin, 'no, with the smile of the face, parang chill lang yung magiging kuwentuhan ninyo, 'no. Pero alam mo kung ano yung pinakapunto nitong tao na 'to? Ang sakit pala 'no, na naramdaman niya yung sinabi mo totoo. Alin dun miss yan? Naramdaman niya na hindi mo na siya mahal, na okey na sa'yo na natapos yung koneksyon ninyo, na parte na lang yun ng nakaraan, na may iba ka ng minamahal kung meron man. Pinakamasakit sa lahat yung naramdaman niya na tapos na talaga kayo para sa'yo. Naramdaman niya. Alam mo kasi when you talk with someone, 'di ba, meron tayong mga tinatawag na gut feeling 'no, or what other people here call kung paano nila tawagin 'yan 'no. Sometimes kapag meron tayong stranger na kakilala 'no, may mga first impression tayong nabubuo, "Alam mo pakiramdam ko with this person," yung mga ganyan 'no. "Alam mo sa tingin ko yung tao na 'yan," yung mga gano'n 'no. And yung pakiramdam natin na minsan 'di ba kapagka may snatcher sa paligid or may holdupper sa paligid na iba yung pakiramdam natin. And this person, habang nagkikwento ka about your life ngayon, okay, kapag nakikinig siya sa'yo, nasasaktan siya. Kasi lahat ng sinasabi mo totoo, lalong-lalo na dun sa sasabihin mo na posibleng diretso mong sabihin na hindi mo na siya mahal o may minamahal ka ng iba, tapos na yung inyo, parte na yun ng nakaraan, no? And masakit kasi hindi niya naramdaman na nagsisinungaling ka. Naramdaman niya na lahat ng sinasabi mo totoo, na wala na lang sa'yo, yeah, nagkaroon kayo ng magandang connection in the past 'no, pero hindi na para buhayin itong muli. Lalo na't meron ka na ritong matahimik na buhay or baka meron ka na ritong minamahal or may kasama ka ng iba, 'no. So, nakikita ko rito na masakit ito para sa kanya, you know. Dahil Three of Swords is right at the center of this reading, no, iba sa kanila posibleng, um, kahit lumipas na yung panahon, hindi naman talaga siya tunay na naging magaling, 'no? Hindi naman totoong tunay na naghilom yung puso niya rito, 'no? Dun sa oras na yun, sa mga panahon na yun, 'no, iniisip ka pa rin niya rito, 'no? Yeah, actually nung the moment na nakita ka niya ulit, this person imagine na puwede kayong magsimula ulit, eh. This person imagine na puwede pa na magsimula kayong ulit pero after ng narinig niya mula sa'yo at nung naramdaman niya totoo yung mga sinabi mo, na hindi ka, na walang halo itong biro, na hindi ka nagsisinungaling at hindi ka nagtatago 'no, hindi niya naramdaman talaga na may pagmamahal ka pa sa kanya. Naramdaman niya na masaya ka na ngayon sa buhay mo. Kaya itong plano niya na 'to na ini-imagine niya rito na muli niyang bubuksan at muli siyang magtatangkanan at pumasok dito sa iyong mundo, nakita ko na tinatanggap ko ang pagkatalo ko, Miss yan. It's like this person here is telling me directly, but not to you, na gusto niyang iparating ko sa inyo na tinatanggap niya yung pagkatalo niya rito sa sitwasyon niya ito. This person realizes a lot of things during those times na nag-separate kayong dalawa. Ah, talaga? Masaya ako para sa'yo na meron ka ng bago ngayong minamahal. Okey lang rin naman ako. Eh, that's a lie. Kasinungalingan 'yan. This is what this person here is thinking inside his or her thoughts. The moment this person here sees you, the moment this person here nalaman niya yung numero mo, saan ka nakatira, saan ka nagtatrabaho, this person here is having a lot of excitement, a lot of fantasies over here. I want to get back together with collective, my person. Para sa kanya, gusto niya rito makipagbalikan sa'yo. Pero upon hearing you, everything you say, masakit pala. Yun ang sabi niya. Masakit pala na maramdaman mo na wala ng pagmamahal sa yung isang person.
Kasi yun yung naramdaman niya habang kausap ka niya. Yun yung energy na naibuga mo, which is yun yung energy mo. When you say na okay ka talaga. When you say na masaya ka na, masaya ka talaga. And this person here is not someone na galit siya kasi masaya ka, no? Hindi, no? This person here is just that. May plano kasi sana siya, eh. Kaso hindi niya na yun itutuloy at isasagawa dito. This person left no choice but to leave and remain kung nasaan man siya. Nakita ko rito na pinipilit niyang mag-move forward nang wala ka sa life niya. Maybe noon, nung bago-bago pa kayong naghiwalay na 'tong person na 'to, nung 'pag everytime na nag-aaway kayo ta's sinasabi mong hindi mo siya mahal, yung nararamdaman niya is nagsisinungaling ka. Kasi yun yung nararamdaman niya. Pero ito, nagkita kayong ulit, nag-usap kayo ulit, naramdaman niya ritong wala na nga talaga. Na siya na lang yung gustong ibalik ito sa dati. So kahit hindi niya gusto na palayain kayo rito, wala rin naman siyang magagawa dahil para sa inyo, nabubuhay na kayo ng mas masaya ngayon. Kontento at mas satisfied. At kung may bagong pag-ibig man ngayon sa buhay ninyo, you're already enjoying that type of connection. And from here, I'm seeing that that is long-lasting. Long-term commitment yung meron ka ngayon at magkakaroon ka in the future kung wala pa. But this ex of yours, this is someone here na umasa na maririnig niya sa'yo na okay lang sa'yo na i-win back yung heart mo nitong person na 'to, nabigyan mo siya ulit ng chance, 'no, pero hindi. Siguro nagulat din siya, hindi niya inaasahan, 'no, na wala ka na pala talagang pagmamahal para sa kanya. Yeah, at yun ang pinakamasakit na bagay, 'no, kasi naramdaman niyang totoo na wala na nga talaga. Yeah. I know. But this person here, after this conversation, I do see na medyo patuloy siya rito magiging matamlay at hindi gaano makakain na maayos because of this, but it's not your fault anyway. Actually, posibleng hindi mo pa nga napansin na may lungkot sa mga mata niya, 'no? Kasi ang chill ng magiging usapan ninyo, parang kamustahan lang, 'no, pero deep down inside, ang pinakagusto niya kasi talaga ritong i-brought up is might at least give him or her a chance to go back to you. Pero naramdaman niya na wala na pala. Yeah. So yeah, wow, for tonight, this is one of the saddest reading this person ever felt. But I do not know when this person is gonna move forward with his or her life or kung kailan siya magiging okay. But I do see that this person here is someone na sumusuko na dito sa'yo. Because he or she already knows you're really happy now. And I think yun yung isang galawan ng isang person na
tunay na nagmamahal ang nagpapalaya. So muli ako po sa yan mga babes ang inyong psychic reader. Ito ang ating reading for tonight. Thank you so much. Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong!